Magandang umaga, Nay Ansty. Magandang umaga, Ginoong Hernandez. Pinagdadala po namin kayo makita sa araw na ito. Okay, magsiupo na ang lahat. Salamat po. Okay. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa Noli Me Tangere. Noli. Sino nakakaalam tungkol sa Noli Me Tangere? Lawrence. Isang TV5 po. TV5. Ano ba yan? Late na naman kayo. Uy, Okay, dami game. kayo. Late. Umayos na ah. Dapat di ka na papasok. Oh. Sino ang gumawa ng Noli Me Tangere? Nanay ko. Okay? Pakikuha ang inyong mga libro. At buksan sa pahina 245. Page 245. Gabi ka naman, sir. Lagi ka na lang yung pinapagawa. Ano ang totoong pangalan o ang buong pangalan ni Jose Rizal? Angel. Dr. Rosersal. Uy, seryoso ka si mama? Bakit? Baliktad ang libro mo. AP yan, AP. Jose Protasio Mercado Rizal Alonso. Ibasa ng pangalawang talata. Bird. Jose Protasio Mercado Rizal Alonso Irialonga ay pinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay kapitong anak ni Don Francisco Mercado Antonio Teodoro Alonso. Nagtungo siya sa Espanya noong 1882 upang pagtuloy pag-aaral niya ng medisina. At sabi din dito, mahilig magbasa ng aklat si Rizal at isa sa kanyang mga nabasa ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. So, sa una pa lang, marami na palang, mahilig na palang magbasa si Rizal ng mga libro. So, sabi din dito, bunga nito, isinulat niya ang kauna-unahan niyang nobela, ang Noli Me Tangere. Galing! Noong Enero 1884, sa isang pagdiriwang ng mga mag-aaral na Pilipino sa Madrid, iminungkahi ni Rizal sa kanyang mga kababayan na sumulat siya ng isang nobelang nagpapakita ng kalagayan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa ilalim na pamumuno ng mga Espanyol. So, dito pala sa Noli Me Tangere, tungkol siya sa kung paano pamunuan ng mga Espanyol tayong mga Pilipino. Ah, ganun ba? So, sabi dito, sinimulan ni Rizal ang pagsusulat ng unang bahagi ng kanyang nobela noong 1884 sa Madrid. Wow. Uy, grabe. Uy, siya. grabe. Teka, tungkol ba sa anong Noli Me Tangere? At sabi dito, ayon sa liham ni Rizal kay Felix R. Hidalgo, kinuha niya ang pamagat ng nobela sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista na nagsasalaysay ng muling pagkabuhay ni Jesus. At winika niya kay Maria Magdalena ang kanyang katagang, Wag mo akong salingin sapagkat hindi ko makakasama ang aking ama sa langit. So, ang ibig sabihin pala ng Noli Me Tangere ay wag mo akong salingin o wag mo akong hawakan.
Mama, ang galing ka ba? Ay, tilaw lang mga kwenta mga Indyong yan. May 20 taon na ako nanlibiya sa bahay ng San Diego. Ang buhay ko bilang pari, nasubaybayan na nila. Ngunit nung ako ay nagdestino sa ibang lugar, kahit konti na sa kanila hindi ko na pinuntahan. Mga walang kwenta, walang mga mudo, walang pasasalamat. Ito ba yan, Padre Damaso? Oo, isa pa, si Teniente General. Walang kwenta yun. Nagmamagaling lang yun. Siya lang ang bubut tao na naniniwala sa masamang taong yun na mabuti siya. Maski sa pagpapalibing, hindi ako kinukonsulta. Oo nga. Magulos dili ka, Padre Damaso. Nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indio. At hindi ka naman siguro naghamon ng away, di ba? May kanya-kanyang opinion ng mga tao. Oo nga ho. Sa pagkakalam ko sa mga tunay na nangyari dito, wala ho kayo. Pare Damaso, dito sa San Diego, noong nilibing na ang bangkay ng napakamarangal na taong iyon. Ngunit di man kayo magbigay alam sa akin. Alam na ninyo may atraso sa akin yung lalaking yan. Di man kayo nahiya sa pangalan ng pura paroko. Dahil sa mabay siyang tao, di siya makasalanan kagaya ng pinaparating ninyo. Mga kapatid, kinakalungkot ko ang pagkasabi sa maselang bagay na ito. Ngunit, Padre Damaso, tanggapin ninyo na pabuti ang panlipad ninyo. Mabuti, baka yun naging daan para mawala ang pananampalataya ng mga Indio sa Diyos. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung sino nagmamayari ng pamamahay nito? Hindi pa ako nakapagpakilala sa kanya. Di na kailangan pa. Sa Tiago ay sa mabait na tao. Hindi nagtagal, may dalawang lalaking pumasok sa bulwagan. Humanga ang mga bisita sa kasama ni Kapitan Tiago. Dahil sa pisikal na anyo ng lalaki, agad sila pumunta sa kinalulugaran ng mga pare. Magandang gabi, Ginoo. Inyente Ibarra. Doña Victorina. Paisano. Magandang gabi, Padre. Padre Damaso. Magandang gabi. Kinararangan ko palang ipakilala sa inyo, Don Crisostomo Ibarra. Siya ay galing pa sa Europa. At siya ay aking itinagulo. Aba, ang pura ng aking bayan. Ang pinakamatarik na kaibigan ng aking ama, si Padre Damaso. Nabaling ang tingin ng lahat kay Padre Damaso na nooy nakaupo at hindi man lang kumikilos. Pagparoon niyo po, ako po yata ay nagkamali. Hindi ka nagkakamali. Kailanman, hindi ko tinuring na kaibigan ng iyong ama. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po. Maligayang pagbabalik, Ginoo. May maging maganda ang iyong kapalaran kaysa sa iyong ama. Siya ang aking kilala at kapulong. Nais kong malaman ninyo ang iyong ama ay isang pangarangal na tao sa Pilipinas. Balit, walang umiisa ang pumansin kay Ibarra. Kaya naman siya ay nagtungo na lamang sa grupo ng mga kalalakihan. Mga Ginoo, sa Germany ay may isang kaugalian kung saan sa isang bulwagan ay wala kang kakilala, ay ikaw na ang gagawa ng paraan upang makipagpakilala. Hindi sa kagustuhan magpasok ng dayuhang kaugalian, ngunit hinihingi ng tadhana. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ginoong Ibarra, nais ko pa po kayo makilala. Kaibigan ko po si Kapitan Tiago at kakilala ko rin ang inyong ama. At kung may oras po kayo, inaanayahan ko po kayo sa aming bahay bukas. Salamat, ngunit ako ay tutungo pa sa San Diego bukas. Sayang. At kung may oras po kayo, inaanayahan ko po kayo sa ibang pagkakataon na pumunta sa aming bahay. Balit, walang umiisa ang pumansin kay Ibarra. Kaya naman siya ay nagtungo na lamang sa grupo ng mga kalalakihan. Mga Ginoo, sa Germany ay may isang kaugalian
kung saan sa isang bulwagan ay wala kang kakilala, ay ikaw na ang gagawa ng paraan upang makipagpakilala. Hindi sa kagustuhan magpasok ng dayuhang kaugalian, ngunit hinihingi ng tadhana. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ginoong Ibarra, nais ko pa po kayo makilala. Kaibigan ko po si Kapitan Tiago at kakilala ko rin ang inyong ama. At kung may oras po kayo, inaanayahan ko po kayo sa aming bahay bukas. Salamat. Ngunit ako ay tutungo pa sa San Diego bukas. Sayang. At kung may oras po kayo, inaanyayahan ko po kayo sa ibang pagkakataon na pumunta sa aming bahay. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang utusan ng Cafe La Campana at sinabi sa madla na handa na ang hapunan. Wala nang bakanting upuan, kaya naman inalok niya ang kanyang upuan sa kapitan. Tatayo na sana siya nang pigilan siya ng kapitan. Huwag kang titindig. Alalahanin mo ang pagkain ito ay para sa mahal na birhen. At pinasadya kang ipaluto yan, ang tinolang iyan dahil alam kong matagal niyo nang hindi yan natitikman. Ipinasok ng utusan ang tinola at ipinamahagi sa mga panauhin. Crisostomo Ibarra, ilang taong ka na nawala sa ating bansa? Mahigit kumulang 7 taon. Po, marahil nalimot ka na ang ating bansa. Hindi po. Marahil ako'y nalimutan na ng aking bayan. Ngunit ito ay lagi nasa aking alaala. Ano po ang inyong ibig sabihin? 1 taon akong namalagi sa ibang bansa. Ngunit ako'y wala nang natatanggap na balita sa ating bayan. Para ako isang dayuhang hindi alam kung anong kinamatay ng aking ama. Asan kayo nung kami tumelegrama? Nung kami pinakasalay, nagpadala kami ng telegrama sa Espanya. 2 taon akong naniraan sa Russian Poland. May nakilala ko sa Espanya na taga Varsovia na nagangalan si Davidsky. Hindi niyo po ba siya nakilala? Marahil siya ay aking nakilala. Ngunit ngayon ay hindi ko na matandaan. Maaring hindi mapagkamalan dahil ang kanyang buhok ay kulay pula at pwede mo ito ihantulad sa ginto. At siya rin ay masamang mag-Espanyol. Mabuti nga pong tandayan. Ngunit ako ay hindi marunong magsalita ng Espanyol. Napansin ni Padre Sibila ang panginginig ng praile sa di niya mawaring dahilan. Tumindig si Ibarra. Mahayo na po ako. Total, tapos na rin naman po ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan. Huwag mo muna kayong umalis. Sinundo pa po ni Isabel si Maria Clara. Babalik na lang ho ako bukas. Meron akong dapat gawin na hindi dapat ipag-iban. Hindi alam ni Ibarra kung saan siya pupunta. Naglalamig sa kalsada at siya'y walang tiyak na matutuluyan. Kaya naman siya'y nagmasid-masid sa paligid ng kanilang bayan. Hay, wala pa rin nagbabago sa aking bayan. Ang nagtitinda ng sorbetes at nakakaning ay nandun pa rin. At ang mga tindahan ng mga inchik at iba pa. Isang kamay ang maraan na pumatok sa balikat ni Ibarra. Ang tinyente ngiti-ngiti na nakatingin sa kanya. Mag-iingat mo sana kayo. Matutulungan kayo sa kanasan ng iyong ama. Bakit? Sasabi niyo po ba ang kabalaran ng aking ama? Hindi nyo alam? Sinabi sa akin ni Don Santiago na sasabihin niya sa akin bukas. May nalalaman po ba kayo? Gaya ng alam ng lahat, ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Namatay sa bilangguan? Kilala niyo po ba siya? Kung hindi mo nagkakamali, ang iyong ama ay si Don Rafael Ibarra. Siya nga po. Sa istorya niya, kailangan niyo ang bilanggo upang maging marangal. May lalahan niyo po ba sa akin ang kabuuan ng istorya? Siya ay nakulong na sa isang napamarangal dahil punta ko lang ang kwarto. Kung ba na kwento ko habang tayo naglalakad. Nagsimula na silang maglakad papunta sa kwartel. Iniisip din ng tinyente kung paano niya sisimulan ang kwento. Sir, may tanong ako. Ano yun?
Paano namatay ang artilyero at ano ang kinalaman nito kay Don Rafael? Teka, magandang tanong yan. So, ito na nga yung sunod na nangyari. May isang artilyero na itiniwalag sa hukbo dahil sa labis na kasamaan ng kanyang pag-uugali. Naging taga-singil siya ng buwis, ngunit siya ay nilibak ng maraming Indio. Isang araw, may mga bata na kumakaway sa kanyang mga kasamahan. Napansin ng artilyero na siya ang pinagtatawanan ng mga bata. At lalo pa niyang kinainis nang magsalita ang mga bata. Lalong nainis ang artilyero at agad niyang hinabol ang mga batang tumatakbo. Nang maabutan niya ang bata, ay agad niya itong pinagsisipa. Walang nangahas na tumulong sa bata, kundi si Don Rafael na naglalakad papalapit sa kanila. Agad niyang hinawakan sa bisig ang artilyero na kinagalit nito lalo. Akmang susuntukin ng artilyero si Don Rafael. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng artilyero. At ginamitan ito ng di makapangyarihang lakas o di pangkaraniwang lakas. Meron din naman nagsabi na sinuntok ito sa kadahilan ng nakita nila itong napasuray o nabuhal. Tumama ang ulo sa tipak ng bato. Marahang kinarga ni Don Rafael ang bata upang magpagamot sa tribunal, habang ang artilyero naman ay nawalan ng malay at di nagtagal ay namatay. At tinuloy na nila ang kanilang pag-uusap. At sinabi ni Teniente na may ilang buwan pa lang di nang lisanin ninyo ang Pilipinas at nagkaroon na ng sama ng loob si Padre Damaso at ang iyong ama sa di malamang dahilan. Pinaratanganan ni Padre Damaso ang iyong ama na makasalanan dahil sa hindi pangungumpisal. Ngunit matagal na talagang hindi nangungumpisal noon si Don Rafael. At tulad ng pagkakaalala ninyo, ay naging matalik na magkaibigan ang ama ninyo at si Padre Damaso. Napakarangal ng iyong ama at mas banal pa ito sa mga nangungumpisal. Siya ay tinawag na herehe at pilibustero. Ang kuro paroko ay palagi siyang pinariringgan sa kanyang mga pabasa bagamat hindi binabanggit ang kanyang pangalan. Dahil ito sa pagkakapatay niya sa isang artilyero. Wala namang wala ibang pangyayari kapag nag-usap na kayo ni Kapitan Tiago. Ako'y hayo na at itinawag ko kung may nangyari na sa kwartel. Tahimik na nakipaghiwalay si Ibarra sa Teniente at tumalikod na. Sir, wala pa po ba si Maria Clara? Tagal-tagal. Teka, maghintay ka, ano mo? Dadako tayo dyan. Pero syempre, paano nga ba naipanganak si Maria Clara? Lumabas si Maria Clara. Tumingin ng dalaga sa lahat ng gawin, pero iniwasan niyang tumingin kanino man. Sa pamamagitan ng pagtitigan, ay nasabi nga ng dalawa ang nais nilang sabihin sa isa't isa. Kung makakasama, sila ay nagtungo sa azotea. Tahimik lang sila, at dahil sa panibugho, ay nagtanong na si Maria Clara. Lagi mo ba akong naaalala? Sa tuwing ikay naglalakbay, naisip mo ba ako ngayon? Maraming magigandang ang babae na nakasalawin ako. Maaari ba kitang malimutan? Maaari ko bang malimutan ang sumpa ko sa iyo? Nang ako ay tumatangi sa bangkay ng aking ina. Sinabi mo sa akin na ako ay kanyang minahal na parang isang tunay na anak at gayon din siya sa akin. At sinabi mo rin sa akin na ako ay iyong mamahalin at sa ibang lalaki ay hindi natitigil. Paano kita malilimutan kung ang iyong alaala ay lagi kong kasama? Ito ang nililigtas sa akin sa bawat panganib na aking hinaharap. At ang iyong tinig na nagpapaalala sa akin sa tuwing ako'y nag-iisa ng ating kabusbusan. Hindi ako nakapaglakbay tulad ko, at ang tanging Maynila ang bayan mo. Ang Tipolo lamang ang napuntahan ko. Noong ako'y nagpaalam sa'yo, lagi kitang magugunita at hindi kita maligyan. Noong tayo nagpunta sa Banis, ginawan mo ako ng korona at sarili mo'y pinukpok ng iyong ina dahil ang iyong pagkatalo na ikinatuwa ko at ikinaiyak mo. Noong tayo pa uwi, hindi mo ako pinansin. Yan ba ang sulat na aking ibinigay sa iyo nung ako'y paalis? May iba ka pa bang ibinigay sa akin?
akin? Ano ang aking sinabi sa iyo? Huwag kang magalaw, ito ay aking babasahin. Sabi sa sulat, inaghanda ako ng aking ama sa pag-alis sa kabila ng aking pakiusap. Nasabi niyang dapat kong harapin ng tungkulin na pag-aralan ang mga karunungan ng buhay, bagay na hindi maituturo sa akin ng inang bayan, at balang araw ang karunungang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa lupang tinubuan. Nasabi niya ring kapag ako ay nanatili rito ay matutulad ako sa halaman na tinuran ng makatang si Balagtas. Pinagtapat kong iniibig kita. Di umimik ang aking ama at nag-isip. Ipinatong niya ang kamay sa aking balikat at sinabi, sa palagay mo ba, ikaw lang ang marunong umibig? Na ako'y di magdaramdam sa pag-alis mo. Naulila tayo sa iyong ina. At ako ay patungo na sa pagtanda at sa gulang na kinakailangan ang aliw ng kabataang tulad mo. Gayunpaman, ay ninais ko ng mag-isa dahil sa dakilang layunin na para sa kinabukasan. Ang pag-ibig mo ay nagsisimula pa lamang at ang sa akin ay naghihingalo na. Huwag kang tumangis sa kasalukuyan kung alang-alang sa kinabukasan ang iyong gagawing paglisan. Naiyak ako sa sinabi ng aking ama at lumuhod sa kanyang harapan. Niyakap ko siya at sinabi kong handa na akong maglakbay. Bakit? Anong nangyari? Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nakalimot sa isang tungkol. Bukas ay araw ng mga patay at ako ay dapat tumungo sa aking bayan. Bakit ka nakatiti? Hindi ka pipigilan. Makalipas ang ilang sandali, ay nanako si Ibarra kasama si Kapitan Tiago at Iya Isabel na pasakay sa karwahe. Kahit nabalisa, lumapit ito sa dalawa at nagtanong. Saan kayo parorod? Seryo po ako kunin ang aking mga gamit. Si Santiago po ba ang hanap nyo? Oo, si Santiago ang hanap ko. Nasaan siya? Nasa itaas po siya. Tignan natin kung sinong masusunod. Baka nagkakabisado na sermon. Halina't baka tanghaliin tayo. Santiago, may mahalaga tayo pag-uusapan. Tara sa inyong tanggapan. Sinabihan na kita. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Lahat ng ito ay may iwas pag sumunod ka lang sa akin. Sikapin mo nang hindi na maulit ito. Magtiwala ka sa inaama ni Mate Clara. Oh. May pag-asa pa, haba pa lalakbayin. May panahon pa. Puta ni Padre Damaso si Maria Clara at Iya Isabel na pasakay sa karwahe. Kahit nabalisa, lumapit ito sa dalawa at nagtanong. 3. Saan kayo parorod? Seryo po ako kunin ang aking mga gamit. Si Santiago po ba ang hanap nyo? Oo, si Santiago ang hanap ko. Nasaan siya? Nasa itaas po siya. Tignan natin kung sinong masusunod. Baka nagkakabisado na sermon. Halina't baka tanghaliin tayo. Santiago, may mahalaga tayo pag-uusapan. Tara sa inyong tanggapan.
Sinabihan na kita. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Lahat ng ito ay may iwas pag sumunod ka lang sa akin. Sikapin mo nang hindi na maulit ito. Magtiwala ka sa inaama ni Mata Clara. Oh. May pag-asa pa. Haba pa lalakbayin. May panahon pa. Ng banda, saktong pagtatapos ng misa ni Padre Sibila, ay agad itong pumunta sa kumbento ng kanilang korporasyon at pinuntahan ang isang matandang pari. Huwag pagalingin kayo ng Diyos. Ipinatasahan na ako ay magpatistis. Fernando, saan ka po ba magpapatistis pa ako? Anuhin niyo pa siya. Ang mamatay. Ako'y labis ng nahihirapan at malamang sinisingil na ako sa aking mga nagawa. Teka, kamusta? May balita ka ba sa akin? Nating balita ay walang kapuluhan. Si Ibarra ay isang mabuting binata at sa palagay ko, siya isang mabuting tao. Si Ibarra ay kakasal kay Maria Clara at si Ibarra ay isang mayaman. Ayaw niya magkaroon ng kaaway dahil ayaw niya magkaroon ng sagabal sa kanyang kayamanan at kaligayahan. Oo, sumasang ako sa palagay mo. Sa babaeng tulad ng Maria Clara at sa Benanya sa Santiago, si Ibarra ay mapapasa atin o kung hindi man siya ay ating magiging kaaway. Nilalagay ba ninyo? Mga ito, kapag yan ay ang taglay natin ay mamamalagi at tayo ay pinag-imutan. Ang pamalangan mismo ang magsasabi na sila ay salamat sa kanila. Ito ang ating dahilan upang magkakalit sa Diyos. Paano kung sila'y pakinggan? Hindi sila papakinggan. Kung dumating man ang panahon na sila'y maging sakip at kunin ng ating mga nakamtan at may maglakas loob, Kung gayon, sila ay magiging nakabag-habag. At saka kailangan nila tayong kalabanin upang malaman ang ating kainaan. Tayo ay lalagapak tulad na nangyari sa Europa. At wala nang papasok sa lapi sa loob na simbahan. At hindi na tayo paniniwalaan ni naman. sa palagay ko, hindi mawawala sa atin ang asyenda at ang lupang ating pinapuupahan. Mawala din lahat yan pag na nangyari sa Europa. At tayo ang magiging sa pinagpapawala nito. At sana wag na natin laglagan ang mga kasagbuhan na nangyayari sa bayan na ito. Matapos ang ilang palagay-lagay, ay nagpaalam na ang dalawang pari sa isa't isa. Kasabay ng pagtatapos ng usapan nila, sina Padre Damaso at Kapitan Tiago.